Good day mga ka-fix-it! Clutch all the way down. Ano nga ba ang tama at maling paggamit nito? Sasagutin natin yan in this episode of Fix It Dennis, fixing the way we drive. Okay mga ka-fix-it, so basically ginagawa natin yung clutch all the way down kapag kailangan nating start ang makina ng ating sasakyan. So may mga sasakyan na nagre-require na kailangan i-clutch all the way down mo para ma-start mo yung engine. May mga sasakyan naman na hindi. Itong Mitsubishi Mirage 2014 model GLX, hindi na ito kailangan i-clutch all the way down para ma-start ang makina. Okay, pero marami na ako nagamit na sasakyan na kailangan mo i-clutch all the way down para lang mapa-start mo yung makina. Okay? So basically, kapag na-start mo na yung makina, kailangan mo rin mag-clutch all the way down kapag magpapaarangkada ka. Kailangan mo rin mag-clutch all the way down kapag ikaw ay magpapalit ng cambio, upshift man yan or downshift. Kailangan din natin mag-clutch all the way down kapag pahinto na yung sasakyan, pa standstill, para hindi tayo mamatayan ng makina, or you can put it in neutral kapag slow speed na as you are approaching your full stop. Okay, so basically ang clutch all the way down ginagamit natin yan all throughout ng ating pagmamaneho. Okay, so pero paano nga ba yung tamang paggamit ng clutch all the way down? So i-demo ko yan sa iyo ngayon, ka-fix-it. So clutch all the way down, foot brake all the way down, first gear, handbrake off. Okay, 1,000 RPM of gas, clutch to the biting point and hold it there hanggang makaarangkada ang sasakyan up to 10 kilometers per hour. Then you can release the clutch all the way up. So clutch all the way down ulit dahil we are approaching the humps. Gas, clutch biting point. Then you can release the clutch all the way up. 10 kilometers per hour na yung takbo ng ating sasakyan dahil hindi na tayo mamamatayan ng makina at that point. So clutch all the way down, second gear, gas, clutch biting point for a few seconds. Tayo liligo nga pala dito. Okay, so may humps na naman, clutch all the way down, preno ng konti, first gear, go through the humps, gas, clutch biting point, 2, 3, clutch all the way up. Dahil nagampanan niya yung kanyang trabaho to rev match the engine and the transmission para sa smooth transition ng power. As we are approaching another humps, clutch all the way down, first gear, preno, gas, clutch to the biting point, 2, 3, clutch all the way up, clutch all the way down, second gear, 2, 3, okay, and may lubak, so clutch all the way down na naman, first gear, dahan-dahan lang, clutch biting point, hold it there para hindi masyadong makompress ang ating mga shock absorbers. Okay, clutch all the way down na naman, second gear, clutch all the way down, third gear. So I usually shift around the 2,000 RPM when normal driving, 2,000-2,500 RPM, no? So as you can see mga ka-fix-it, no, clutch all the way down is frequently used while we are driving, no, sa lahat ng ginagawa natin, kasi we need to cut off the power transmission, no, from the engine to the transmission whenever we are shifting gears. Okay, first gear, clutch all the way down ulit ako. Here's another humps. Okay, second gear, third gear. Okay, so as we are approaching this intersection, so clutch all the way down ulit, second gear, and kailangan ko pa mag-slow down, so first gear. Pero actually pwedeng ilagay ko na diretso sa first gear at that time, no? Pero pinakita ko sa inyo, nag-downshift pa ako sa second gear.
Clutch all the way down. Balik natin sa first gear. Gas and clutch biting point. Second gear. Okay, and syempre ginagamit din natin yung clutch all the way down when we are approaching a complete stop, kagaya itong gagawin ko. And pwedeng ilagay ko na sa neutral as we are completing our stop. So pwede rin naman na nag-clutch all the way down na lamang ako in preno hanggang sa makapag full stop tayo, no? Pero pinopromote ko dito sa channel ko na when we are approaching our complete stop and yung speed ng ating sasakyan is below 10 kilometers per hour na lamang, pwedeng ilagay mo sa neutral yung iyong transmission and pwedeng mag-clutch all the way down ka na and ilagay mo sa neutral yung iyong transmission para mabitawan mo na yung clutch all the way up as you are completing your stop. Para ang tatapakan mo na lamang ay yung brake pedal and ma-free up mo na yung iyong paa sa iyong clutch. Okay? In that way, hindi masyado mapapagod yung iyong paa at yung kaliwang binti, lalong-lalo na kapag mahaba yung iyong pagmamaneho. Okay mga ka-fixit, pero alam nyo ba na merong mga drivers, lalong-lalo na yung mga baguhan pa lamang sa pagmamaneho, ang mali ang paggamit sa clutch all the way down, no? Usually nangyayari yan sa mga stoplights, intersections, lalong-lalo na may mga counter. Minsan, hinohold nila yung clutch all the way down ng sobrang tagal while waiting at the stoplight to go green, no? Minsan naman habang nagmamaneho sila and stop and go traffic, no, kina-clutch all the way down nila kapag nagta-traffic and hindi nila namamalayan masyado nilang matagal na hold sa clutch all the way down yung kanilang clutch. So basically, bad habit po yan ng pagmamaneho mga ka-fixit. Actually, in some cases and scenarios, kapag stop and go traffic, makes sense. Kasi kapag kin-clutch all the way down mo, no, and nag-go yung traffic, all you have to do is give a gas and clutch biting point, hold the clutch to the biting point para umarangkada yung sasakyan. Pero hindi rin naman po ganun katagal mga ka-fixit na mag-clutch all the way down ka ulit and ilagay mo sa first gear yung transmission at do the basically yung pag-arangkada, which is gas up to 1000 RPM, then clutch to the biting point kapag ikaw ay nasa patag na kalsada pag stop and go traffic, no? Hindi rin naman ganun katagal yon. Siguro yung iba iniisip na ganun na mas mabilis nga naman yung pag-clutch all the way up sa pag-clutch to the biting point para umarangkada yung sasakyan kaysa yung clutch all the way down, dinalagay mo transmission sa first gear para umarangkada yung sasakyan. Okay? Yung iba naman siguro tinatamad lamang na mag-clutch all the way down at ilagay yung transmission sa neutral, and then pag mag-go na clutch all the way down na naman ilalagay sa first gear yung kanilang sasakyan, no? So basically hindi naman ganun nakakapagod yun at hindi rin naman ganun kalaking time yung i-consume nun para magawa mo yung mga bagay na ginagawa ko dito sa ating channel, yung tamang pag-clutch all the way down. Okay? So just for the sake of this video, gagawin natin yung bad habit, which is holding the clutch all the way down ng sobrang tagal. Okay? Pero but not too much, no? Baka magka-problema naman yung ating clutch assembly. So ipapaliwanag yan as we go through this video. Okay? So clutch all the way down, first gear, baba natin yung ating handbrake, gas, clutch biting point, hold it there, 10 kilometers per hour yung takbo, so bibitawan ko na all the way up. So clutch all the way down na naman. Okay, gas, clutch biting point. Okay, second gear. Kapag nag-upshift ako, no, napapansin niyo, minsan 1 to 2 seconds, no, kung hino-hold yung ating clutch sa biting point niya upang makapag-rev match ng maayos yung ating makina at ating engine. Pero pag normal driving situation, minsan pwede mong i-clutch all the way up na agad kahit 1 second pa lamang. Kapag downshifting naman, mas matagal, usually 2 to 3 seconds. Lalong-lalo na kapag malaki yung difference sa engine RPM and sa vehicle speed, no? That is to give time para sa ating makina and transmission na makapag-rev match. Yan po ang trabaho, isa sa mga trabaho ng ating clutch. Okay? So kaysa maghanap po tayo ng traffic mga ka-fixit, gagawin ko na lamang halimbawa ito. Halimbawa huminto tayo dito, halimbawa nag-traffic, no? Nag-clutch all the way down ako mga ka-fixit at pumreno. Okay? So ilalagay ko sa first gear yung ating transmission, no, to simulate that action.
So halimbawa traffic, hindi pa umaandar yung mga sasakyan, naka-clutch all the way down lang ako, naka-hold ako dyan mga ka-fixit, no? At naka-preno. So nag-aantay ako na mag-go, no? So halimbawa nag-go na, so ang gagawin ko mga ka-fixit, re-release ko yung ating preno, magbibigay ako ng gas at clutch to the biting point dahil naka-first gear na tayo. Okay? So yun yung isa sa mga bad habits, bad driving habits na pwedeng gawin, no? At nagagawa na yan ng iba sa ating mga drivers. At karamihan po nangyayari yan usually dun sa mga baguhan pa lamang sa pagmamaneho. So ayan, pasensya na po kayo, no, sa mga beginner drivers natin dyan. Kailangan ko pong gawin itong video na to at ma-demo sa inyo ito para kung nagagawa nyo po itong bad habit na ito ay mahinto nyo na. At kung hindi nyo pa naman nagagawa ay very good po, no? Very good. At ipagpatuloy nyo lamang po yung tamang pag-operate ng inyong clutch. Okay? So sa paggawa kasi nito mga ka-fixit, yung pag-clutch all the way down ng sobrang tagal, hindi lamang nito nadadagdagan yung stress na nade-develop, no, sa iyong paa at sa iyong kaliwang binte, no? Kasi mas matagal mong hino-hold yan, mas matagal ding mas matagal ding mo ding ginagamit yung muscle ng iyong kaliwang binte para i-hold yung iyong clutch all the way down, lalo na kapag yung mga medyo may kalumaan yung sasakyan at matigas yung clutch pedal. So mas matindi at mas malaki yung stress na na-develop dito sa ating kaliwang binte. At maiinis ka na sa pagmamaneho ng manual transmission, lalo na kapag mahaba yung biyahe dahil sasakit yung iyong kaliwang binte. Okay? So hindi lamang po yan mga ka-fixit. Kasi alam nyo ba na kapag kina-clutch all the way down natin mga ka-fixit at sobrang tagal natin hino-hold yan dyan, malaki yung possibility na magkakaroon ng unnecessary wear and tear yung ating release bearing or yung throwout bearing, no? That is a part of the clutch assembly na kung saan kapag nagka-clutch all the way down tayo, yung clutch fork sa loob ng ating clutch assembly nagre-react yan at itutulak niya yung ating release bearing para itulak naman ng release bearing yung ating diaphragm spring sa loob ng ating clutch assembly. Yan ay para ma-release sa pagkaka-engage yung ating clutch plate. Okay? At kapag na-release na yung sa pagkaka-engage yung ating clutch plate, ma-release din yung power engagement or madi-discontinue po yung power distribution from the engine to the transmission papunta sa wheels ng ating sasakyan at hindi na makakaandar yung ating sasakyan, no? So basically kapag naka-clutch all the way down ka, dahil na-discontinue na yung power distribution from the engine to the transmission, hindi ka na mamamatayan ng makina kapag nasa standstill ka. Kaya yung iba nagka-clutch all the way down na lamang at hino-hold nila yan dyan, no? Kasi parang na rin silang naka-neutral kapag ginagawa nila yun, no? Pero over time, yun nga, kagaya ng sinasabi ko, yung release bearing or throwout bearing, no, madadamage yan, no? Imbis na tatagal pa siya ng for so long, for how many years, no? Hindi na, kasi kung madalas mong ginagawa yung holding the clutch all the way down ng sobrang tagal, yun nga, magkakaroon ng unnecessary wear and tear yan. Then mura lang naman yung clutch release bearing, no? Unfortunately, mahal po yung labor, no, na babayaran mo para ibaba yung iyong transmission para lamang ma-access yung release bearing na yon. So syempre, dahil mahal yung babayaran mo, para isang labor cost na lang, papapalitan mo na lang din yung iyong clutch plate, no? Para isahang gastos na lang, which is kung hindi pa naman palitin yung iyong clutch plate, napagastos ka ng mas malaki. Okay? So para maalagaan mo yung iyong clutch release bearing, kailangan tama po yung operation natin ng ating clutch. Okay? So clutch all the way down lang para mapastart yung engine. It would only take you about 1, 2, 3 seconds, no? Kapag ka nag-upshift, downshift, yun din, ganun lang din tatagal. Kapag ka hinuhold mo naman sa clutch all the way down, kapag ikaw ay hihinto, no, mabilis lang din naman yun na mailagay mo sa yung transmission sa neutral at hindi na mamamatay ng makina yung sasakyan, kaya pwede mo lang i-release yung clutch all the way up. Okay?
So, pero ina-advise ko dito sa ating channel na kapag papahinto ka na, kagaya nung nakita mo kanina, yung ginawa ko kanina, na kapag yung speed ng iyong sasakyan is around the 10 kilometers per hour and below na lamang, pwede mo nang release yung iyong transmission papunta sa neutral. So clutch all the way down, neutral, habang ikaw ay pumipreno ng iyong foot brake while you are completing your stop. Okay? Para hindi mo na kailangang i-hold yung iyong clutch all the way down ng sobrang tagal hanggang sa ikaw ay makahinto. Okay? That is a safe coasting in neutral habit, mga ka-fixit, no? Pero wag mong gagawin yun. Ilalagay mo sa neutral yung iyong sasakyan habang mabilis yung takbo ng iyong sasakyan. Yun yung bad habit ng coasting in neutral, which is naipaliwanag ko na doon sa nakaraan nating video, no? Coasting in neutral, good or bad habit. So kung gusto mong panood yung video na yon, maglalagay ako ng link ng video na yon sa upper right portion ng video na to and sa description below para mapanood mo. Okay? So gagawin natin yan yung paghinto ng preno ko. So clutch all the way down, neutral, hanggang sa makahinto yung ating sasakyan dito sa side space na to. Okay? So para tumagal ang buhay ng iyong clutch assembly, lalong lalo na yung release bearing, so yun nga sinasabi ko, gamitin mo ng tama yung iyong clutch by doing a clutch all the way down and neutral whenever possible, lalong lalo na sa mga stoplight at lalong lalo na sa mga intersection na merong digital counter, lalong lalo na kapag matagal, no? While waiting at a stoplight, put it in neutral, no? Hindi naman ganun katagal na ilagay mo ulit sa first gear yung iyong sasakyan at makaarangkada ka ng maayos. Okay? Pasasalamatan mo pa ako dahil hindi mapapagod ka agad yung iyong kaliwang binti at yung kaliwang paa habang ikaw ay nagmamaneho, lalong lalo na kung mahaba yung iyong biyahe, no? At hindi mo kaiinisan ang pagmamaneho ng manual transmission ng sasakyan. At kagaya ng palagi ko sinasabi, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay.